Hindi sanay ang Pilipinong bumoto ng parliament. At meron tayong tinatawag na parliamentary at a regional level. Mm. So, on a policy perspective, itong mga ganitong klaseng, is this a constitutional innovation as far as you being a political analyst? Oo, siguro Alex napakahalagang tingnan natin kung paano na-mold yung Bangsamoro Organic Law. Part doon yung struggles na pinanggalingan, no? Nagkaroon tayo ng peace process with the MILF, hindi naman nila ginustong magkaroon ng parliament. Ngayon sa BARM talagang giniit nila na parliament kasi mas diretso at lalakas yung partido, mas diretso ang boto ng tao. Ang pagkakaiba dito, bakit ko sinasabing historical? Kasi hindi sanay ang Pilipinong bumoto ng parliament. Okay. Very personal driven ang politika natin sa national at saka sa local. Pagdating mo sa BARM, dalawa ang pipiliin nila. Isang district na individual at isang party. So, ang laking nuance nun, ang laking pagbabago kahit sa appreciation ng balota, Okay. kahit sa yung 'pag nagkakampanya ka kasi sa kampanya, nasanay na tayo na iboto mo itong taong ito. Ngayon, historical siya kasi ito ang una, although, delayed na ito na 4 na beses, Tama. na papalit-palit ng date 'no, pero kailangan yon kasi kung talagang na-win over na natin yung ating mga kapatid sa, MILF, kailangan mag-govern sila na may mandato. Kaya historical ito kasi ngayon appointees lang, ng Malacanang. At nakita naman natin yung nangyari sa BTA, ilang beses yun iniiba, yung Bangsamoro Transition Authority na supposedly 40 ang nunumbrahan ng national, 40 ang galing sa MNLF, pero itong of late parang Outnumbered. na-dilute. Oo. Oo. Isa yan sa mga issues na matagal na nilang sinasabi na magkaroon na ng eleksyon para maiayos, no? Hindi ka magkakaroon ng exit program kung hindi nagkaroon ng legitimate election. So napakahalaga nun, parte pa rin yun sa proseso ng decommissioning. Kasi kung ayaw mo ng rebelde at lahat at gusto mo kapayapaan, ito yung exercise na napakahalaga sa kasaysayan ng BARM.